Okay, so welcome sa ating YouTube channel at kamusta na kayo? At pasensya na kayo at medyo hindi tayo nakapag-upload ng video ng isang buwan na kung saan kumbaga nasa bakasyon tayo at hindi tayo nakapag-vlog dahil nga sa sa busy nga tayo sa busy-busyhan lang. Okay. So base dito sa napanood ko doon sa vlog ko sa concert, doon sa troubleshoot ng concert AB502C na kung saan syempre inayos natin yung yung ginabit natin yung ilaw ng concert 502C na kinabitan natin ng ilaw na meron siyang 10K na resistor, tapos LED 10K. Ngayon, katulad nga ng pinangako natin sa inyo, kasi minsan di ako sumusunod sa oras, buwan, araw. Katulad ng pinangako ko sa inyo noong isang buwan, ay ibablog natin ito mga Bluetooth speaker na ito, na kung saan ito yung mga minsan yung iba kasi mga nagagamit ko. So bago po tayo magsimula ay huwag kalimutang subscribe ang ating YouTube channel Armod Tech, at huwag po nating kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page Armod Tech. Ganun din po yan mga boss, ganun din po yan. Wala po kayong gagawin kundi i-like at i-follow ang ating social media pages. So pasintabi naman po sa mga napapadaan lang, kung ayaw nyo ng ganitong klaseng video na talagang ayaw naman na i-like at kung hindi nyo naman talaga bet yung video, pasintabi naman po ay wag na kayong manood ng video at i-unlike at i-dislike ninyo yung mga video na nakikita ninyo sa social media, sa social media channel ng Armod Tech. So itong itatopic natin ay itong dalawang Bluetooth MP3 Bluetooth module, at itong DIY natin, kasi dalawang dalawang Bluetooth na MP3, pero hindi siya totally Bluetooth speaker. Bluetooth MP3 na nilalabasan ng output na papasok doon sa main output o sa main input ng ampli, ng mixer, etc. Ngayon, bakit nga ba natin ginagamit itong Bluetooth MP3 o Bluetooth module? Kasi nga itong Bluetooth speaker na ito ay ginagamit natin to sa mga walang Bluetooth module, yung kanilang mga ampli o yung kanilang mga amplifier. So ito yung DIY ko lang, na ito yung output, ito yung antena, tapos ito yung power supply na 12 volts. Kasi yung 12 volts ay hindi kagad-agad siya masira kasi meron dito 5 volts sa loob. Tapos ito naman, itong isang to ay pasintabi na sa taga GMA. Ito itong Bluetooth MP3 na syempre nabili ko ito kasi matagal na to sa akin. Hindi ko lang nagamit tong isa, tapos itong isa ay ginagamit ko din. Ito puro mga DIY ko lang na na nanggaling dito so matagal na to sa akin since nung nagkaroon ako ng account sa Lazada 2019. Tapos itong Bluetooth MP3 na order ko siya mga 2024. Tapos ito yung katulad nung doon sa kabila, ito yung Bluetooth ano ba to? Signal output.
Ito yung antena na nakalawit. Ayan yung kulay, yan yung may singsing na yan. Tapos ito din power supply ng 12 volts. Ngayon, ano nga bang purpose nito? Siyempre, ang purpose nito ay kukuha tayo ng cellphone para makasagap itong ang tatawag dito, yung Bluetooth, para makapakinig tayo ng music. So, bakit nga ba natin ginagawa to? Kasi katulad nga nung pinangako ko sa inyo na iba-vlog natin to, kasi hindi naman ako sumusunod sa oras, ay hindi tayo totally nakakapag-vlog ng maayos kasi nga wala tayong sinusunod na oras, wala tayong sinusunod na buwan o taon. Basta ang hangad lang natin dito ay kung paano matututo o kung paano natin maalam, o kumbaga yung maalam lang talaga na gawin kung paano natin siya i-repair. So ngayon, ito sana yung speaker na gagawin natin eh. So yung speaker na gagawin natin ay sandali, kunin lang natin yung speaker. Okay, so kinuha natin yung ating speaker. Ayan. So yung isang, kasi ito yung gamit natin na 5.1 channel na na speaker. So dire-diretsuhin natin. Wag na natin gayahin yung isang vlogger na tech vlogger na nga, pati yung pati nga yung yung kanyang buhay-buhay sinasama pa niya. Okay, pasintabi tayo doon. Okay. So dire-diretso na tayo. Ano nga ba yung purpose ng Bluetooth speaker? Ito, unahin muna natin tong DIY natin na ito yung lumang GMA for the box na sira, na ano ba tawag dito, i-modify lang natin yung kanyang DIY na Bluetooth na MP3 Bluetooth module. Okay, so saksak natin yun. So nakabukas na siya. Ngayon, ang purpose kasi nito mga kaibigan ay magdadala kumbaga ng signal mula dito sa Bluetooth module papunta doon sa ampli. So sasaksak din natin. So todo natin. Okay, so power on. Wala lang siyang wala yung kanyang so natanggalan pala, pero okay lang. Okay, so isa pa. So patayin ulit natin. Tinry na natin na kasi wala yung surround. Okay, power on ulit. Bluetooth mode. Yun. So ngayon, paano nga naman na magagamit yung ating Bluetooth? So syempre, kukuha tayo ng cellphone para may pang meron tayong para pang pair ng ating Bluetooth speaker. So syempre naman mga boss, ay bakit naman tayo sa Bluetooth speaker na wala namang Bluetooth? Ito muna unahin natin. Kung wala kayong cellphone, pwede nyong i-mode ito, pipindutin lang natin to. Kung ano yung kanina, kung ano yung nandito, ganyan din ang function dito sa USB. Okay, so pipindutin lang natin Line E mode.
auxiliary. Then ito pipindutin natin ha, mode. Ayan. FM mode. Okay. So naka FM siya. So totally walang antena. Wala siyang antena kasi nga hindi lang naman nakakapit yung antena. Pero okay lang yun kasi hindi naman tayo nag-aantena eh. Bihira lang tayo mag-antena kapag kinakailangan. So ngayon, kuha lang tayo ng cellphone para dito sa ano natin. So paano nga ba na prepare? So alam niyo naman to, di ba? Paano nga naman na prepare yung ano natin, yung Bluetooth module. Ito. So ganun din ang proseso. Alam ko na alam niyo naman to kung paano mag-pair ng ating Bluetooth speaker, ng ating Bluetooth module. So napakadali lang. Ayan, buksan natin Bluetooth. So madali lang naman 'yan. Kasi mga boss, ang pag-prepare ng Bluetooth ay napakadali. Ginagawa naman 'to lahat ng mga nakikinig ng mga ano natin. Ito, search ito, ipindot natin Bluetooth speaker. Kasi ang daming gumagamit ng Bluetooth ng pangalang BT speaker eh. BT speaker. I-enter natin 'to. Napakatagal. So habang ina-enter natin yung natin, huwag kalimutan subscribe ang ating YouTube channel, Armod Tech. I-like ang aming Facebook page para sa panibagong video. At tayo ay wala tayong sinusunod na oras sa pag-upload, pagbablog at ng ating pagbablog ng ating video para for the views man lang. Hindi po tayo for the views hindi po tayo for the views, for the content. Ang hangad lang natin dito ay matuto kung ano yung nandito sa video na ito. Kasi yung iba kasi yung isang tech vlogger diyan na nagiging technician na nga kung ano mga sinasabi, eh hindi natin masisisi yun kasi wala naman tayong pakialam doon kung ano yung mga nasasabi niya tungkol sa vlog niya. Yung sinasabing ay nako, ay ano ba to, ay ganito ganyan, pasintabihan nyo muna yon kasi medyo may sariling mundo yung tech vlogger na yon. So wag na natin siyang istorbohin kasi ano ngayon eh, yan yung isang taong hindi natin wag na lang natin siyang pangalanan kasi para sa kanya, para naman to sa kanyang privacy na talagang ayaw lang natin mapahamak yung kanyang pagkatao. Okay? So bakit ayaw mag-pair? So ayun, ibang Bluetooth speaker pala yun. Okay, so dalawa yung Bluetooth speaker. So ang gagawin natin, pipindutin pairing, and then ayun, ito siya. So ito pairing, yun. So hintayin natin siya mag-connect. Bakit ayaw mag-connect? Ayaw yata mag-connect dito. Okay, so try nating restart. Okay, so habang nag-aantay, huwag kalimutan subscribe ang ating YouTube channel. Kung gusto magpa-shoutout kayo at magpa-shoutout kayo sa aming
sa aming YouTube channel at sa Facebook page. Pwede po kayo mag-comment sa aming Facebook page ha. Wala pong comment section doon sa YouTube channel at inaayos pa natin yung ating So inaayos lang natin kasi medyo may problema yung ating social media account kaya hindi natin so power on ulit natin. Bluetooth mode Okay. connected. Ayun. So connected na yung kulay blue na Bluetooth speaker. Kung kita ba, magpakita ka. Kung ayaw mo magpakita, sirain ka na lang. 'Di ba? Okay. So yun, connected na siya. Ngayon, dahil nga wala akong ibang kanta, meron tayong magpe-play tayo ng kanta. Ito, bigyan lang natin to ng habang may pa tayo, may time pa tayo. Okay, so play natin yung music. Okay, so i-skipan na natin at yun talagang makaka-copyright lang tayo sa natin. Okay, so play lang natin. Naka-connect dito yung yung Bluetooth speaker. Okay, play natin. Okay. So alisin natin yung makaka-copyright tayo. What the heck? Yun. Yan po naka-connect sa may Bluetooth speaker na yan ha. Though I pretended hard to be. Paano pag Yes, you could say she's so. pag dito halimbawa naka-connect yung cellphone, tapos yung cellphone hindi mo na kailangang i-connect o hindi mo na kailangang i-press yung yung inyong paboritong kanta. So ngayon magpipindot kayo dito, try nyo pindutin to. Ito yung previous tsaka next, dito manggagaling sa cellphone yung kanta. Okay, so pindutin lang natin. Kung gusto niyo i-play yung music, dito niyo siya i-play. Yun. And you hugged my neck. Ayan para siyang sensor. I came home Pupos natin unexpectedly and Pindot. caught crying me. Ayun. 'Di ba? Napakasimple lang at yun talagang yun talaga hindi natin hindi na tayo mahihirapan diyan sa yan. Okay? So totally isang kanta lang naman yung inaano natin. So pwede nating i-next, pwede nating i-previous, pero dahil isang kanta lang naman yung ginagamit ko, lang natin. Okay? So play. It doesn't have to be 50 Ipopost lang natin. Tapos play. years old to be a classic. Ayun. Okay na siya. So kung malapit lang kayo sa depende lang sa remote area depende lang sa remote nung inyong cellphone, ay pwede nyo naman gamitin kasi lang naman yun lang naman siya yung kumbaga parang magkalapit lang sila. Okay, so power on natin. Okay, paano nga natin paano natin malalaman yung sobrang lakas nitong Bluetooth speaker o itong Bluetooth MP3? Siyempre, malalaman din natin yan kung ano yung nandoon sa laman, yung laman nitong Bluetooth speaker. So isasama din natin tong so papaganahin ulit natin. So bago natin buksan, paganahin muna natin yung isa Bluetooth speaker kasi napakabilis ng nito, mabilis ang nito. Pero hindi natin yan. So kasi wala kasi siyang
Okay? So, pagalayin lang natin. Okay? Hindi nga pala na-testing yung USB nito. Okay, so ibalik natin yung isa. Yung USB, testing din natin syempre yung USB nito. Hindi nga pala natin na-testing yung USB. Kaya ngayon, testing pa rin natin yung USB para makapag-proceed tayo. Okay? Okay, so dito ayan. So paganahin ulit natin yung USB. Ayan, USB, power on. USB driver mode. Yon. Ayan. Yon. So i-skipan natin lahat ng kaya i-skipan ko lahat ng mga kanta kasi nga iwas lang tayo sa copyright. Ayan lang siya. Ayan siya. Pag tinanggal, FM mode. Bluetooth mode. Connected. yun. Line in mode. Yun. Line in. FM mode. Kung gusto nyo Bluetooth mode. kung gusto nyo ng line in, dito ka magko-connect ng gusto mo, yung jack. Ayan, yung auxiliary. Pag auxiliary Line kasi, in mode. line in yan. Ito yung FM. FM mode. Bluetooth mode. Connected. So mag-USB tayo. USB driver mode. Okay. So okay na FM yun. mode. Okay, so paano natin malalaman yung paano natin malalaman kung kasi yung volume ng yung volume kasi nung natin nung 5.1 ay dito lang. So mas maganda kasi dito yung talaga meron siyang module. Meron siyang module na anuhin natin. So makikita natin yan sa kung bakit siya lumalakas kasi ang sabi nung iba ang volume daw kasi nung ibang mga ampli ay nasa alas 12 kung malakas lang siya, kung dito lang siya lalakas. Ngayon yung ampli niya kahit mahina yung itong part na to ay malakas din siya dito, malakas. Pinapatodo niya kasi dito yung kanyang lakas do sa ampli para lumakas din yung yung Bluetooth speaker. So ano nga ba talaga at bakit lumalakas yung Bluetooth doon sa doon sa natin, di ba? So bubuksan natin tong laman nito kung ano yung mga nakikita ninyo dito sa dito sa loob. Ito. So yung isa ay yung isa ay bubuksan natin ngayon yan, pero unahin muna natin itong isa. Ano nga ba yung nandun sa tingnan natin kung ano yung laman nito. Ayun. Ayan yung kanyang laman. So kung susuriin natin dito mga boss ayan yung kanyang yan yung kanyang
ah, yung kanyang preamp module, yung kanyang capacitor, resistor. So iba't ibang klase, iba't ibang value kasi ito ng resistor ang nakakabit dito sa mga parts na to. So ito yung 50, ito yung 50 volts na 2.2, parehas din yan sa ano. Tapos ito din yung kanyang yung kanyang power supply. Tapos ito yung left and right channel, ito yung antenna. Tapos ito yung ano ba to? Ito yung line in. Ito yung galing dito sa 5 volts ng preamp ng Bluetooth MP3, yung Bluetooth module. At dito padaan papunta dito sa papunta dito sa input ng preamp module ng preamp siya. So yung out ay papunta dito sa ano natin, sa jack, yung 3mm. Kasi ito yung input papunta dito sa output. Ayan po. Ayan, papunta siya doon sa ano. Ayan. Kaya humalakas yan kasi gawa nitong preamp module. Kaya magtataka kayo, boss, bakit napakahina nung bakit napakalakas nung preamp mo ng Bluetooth speaker mo? Kasi nga gawa nito, kasi lahat ng mga naka-indicate dito ay in-order natin yan sa Lazada. In-order natin yan. Kaya yung sa ginagawa natin doon sa ano ba? Doon sa basta yung sa TV ay ganyan din ang ginawa natin sa ganyan din ang ginawa natin sa TV, yung sa digital to analog converter. So may hirapan lang kayo kung ilang value yung ginamit ko dito sa resistor. May mga pagkakataon kasi na mahirap din maghanap ng resistor, pero madali naman siyang ikabit. Kaso nga lang mahirap lang kasi siyang hanapin yung value nung resistor. Bakit nga ba natin sinasabi na mahirap nga lang hanapin yung resistor na ginagamit natin? Kasi yung sa resistor na ginagamit natin ay order na sa Lazada. Yung iba naghahanap na lang ng mga piyesa sa store, doon sa mga nagtitinda. Dapat meron tayo na anuhan. So bakit nga ba natin sinasabi to? Bakit nga ba natin ginagawa to? Kasi nga yung iba sa kanila ay hindi natin masasabing ganun ang strategy nung nagre-repair, kung bakit sila nagre-repair ng ganun. So mag-repair ka lang ng Bluetooth MP3, pero hindi ka lang makabili nito kasi nga mahinang klase kung walang ganito. Tapos
ang tapos hahanapan mo siya ng ano, ng pantimpla para dito ay magkaroon ka lang ng kapasitor para naman dito sa mga anong to. So bakit ko nga ba na repair to? Kasi nga ayoko lang kasi ng Bluetooth MP3, ayoko lang kasi ng ampli na merong Bluetooth. Kasi nga pasintabi na sa mga may-ari, hindi ko po kayo nilalahat. Kasi ang pinakaayaw ko lang naman talaga dun sa mga nagaano ay yung ano, yung kumbaga pahirapan, kumbaga yun yung sentimiento na ibig sabihin noon ay yung ampli na ginagamit natin sa ano, yung ginagamit natin sa ano ay generic, imbis na original ay generic at meron siyang USB na naka-indicate kung sa ano. So kung sisilipin niyo yung ano noon, yung pinakaloob noon, halatang halata na generic at hindi siya kulay green o kulay brown yung board. Dapat yun lang talaga yung ano natin. So dapat nakahiga o nakahilera yung transistor na dapat 8 yung makukuha natin na transistor. So bakit nga ba kailangan natin yan? Kasi nga pang-enhance siya. Ngayon kung makikita natin sa ano, kung syempre kung matetesting natin sa ampli, napakalakas po niya at pwede po siya sa mga ano, sa mga occasion, sa mga wedding, mga gano'n, etc. Kung meron kayong kaalaman na patungkol nga dito sa ano, kailangan gumamit kayo nito, 'di ba? Kaso ang pag-order ko dito sa Lazada ay napakatagal. Galing po kasi ito ng, hindi ko na sasabihin kung anong pangalan mong bansa na yun o lugar o dito lang sa atin. Basta ang mahalaga is yung ano na lang, yung ano lang natin. So ito siya, oh. Ayan, ito yung 50K na ano, ito yung resistor. Ang pagkakatanda ko ay nasa 100 ohms. O dito 50. Tapos dito ay 15K tsaka 15K na resistor. So 50 ohms, 100 ohms, 15K. Okay. So bakit nga ba ginawa ko to? Kasi nga ito yung ano natin, ito yung ating ano ginagawa para hindi na kayo bumili ng ampli na may USB na generic pa. At nakakala lang natin siguro ay generic, original, pero kung sisilipin mo generic yun. So pagtipirin nyo, pagtiyagaan nyo na lang yung ano, yung sinasabi ko, kasi pinaliwanag ko nga. So hindi ko na kasi binuksan. Bubuksan pa ba to? Yan, so bubuksan pa to. So habang binubuksan natin to, ay huwag kalimutan subscribe ang ating YouTube channel. Please, maawa na kayo. At paki-like ang ating paki-like lang ang ating Facebook page kung nagustuhan niyo yung video. Kung hindi nga nagustuhan yung video, wag na kayong manood dito. At maboboring lang kayo dito sa walang kwentang video na to. Total, walang kwenta tong video to eh. Pero dun sa mga
sa mga natutuwa dito sa video to, maraming salamat sa mga nag ano dito sa video na to. Pero kung ayaw ninyo dito, pero kung hindi nyo bet itong video na to, ang datingan is walang kwenta. Kaya huwag kayo manonood dito kung hindi nyo nagustuhan yung video na to. Total, hindi kayo yung iba kasi hindi nagpaparamdam, mag-comment lang, parang ewan, ayoko lang sabihin kung libangan ng mga yan. Okay, so eto, binubuksan natin to. Yan, ayan ho siya. Eto, ganun din ang proseso. Yung antena, ito yung antena niya. Ito yung antena papunta dito sa Bluetooth speaker. Ganun din naman ang proseso. Yan lang, ayan. Pero yung 15K, tapos ito yung 100 ohms na resistor. Ayan din. Ganun din naman ang proseso. Hindi naman masyado mahirap. Kasi kung ganito lang talaga yung gamit mo, syempre 15K. Pero dun sa digital to analog, kailangan mo lang siya ng mga 3K na resistor. Pero yung pwera lang dun sa sa output na 100. Kasi okay lang yun. Huwag nyo pwede lang kayo magkabit ng 100 ohms na resistor. So tignan niyo yung pagkakaiba, tignan niyo yung pagkakaparehas nila. Yan po yung ito yung preamp module, tapos dito preamp module din to. Yan, ganun din dun sa so be the next vlog ay papakita natin yung yung digital to analog converter na ginagamit natin sa TV. Okay, so ayan, ganun din. So yung isa, total meron akong kaha nito yung module nito ay ililipat ko din sa kaha, sa ganitong kaha. Ayan, sa ganitong kaha na yan. Kaya dapat same din ang kasi may chassis. Maganda pag may chassis kasi walang ground, kasi walang static na pagka hinipo mo hindi magkaka-static. Tapos ito, hindi maganda kasi ito sa kalidad ng pag walang static. Okay, so bakit nga ba natin ito yung 5 volts papunta dito sa preamp module. Tapos dito, ayan, so ganun din naman ang proseso. Yan, 50 volts na 1 UF, mga 2.2 UF pwede na. Okay, so total ay naipakita ko naman sa inyo yung tungkol nga dito sa preamp module, na kung saan ito yung ginagamit natin na pang-enhance ng So dun sa mga nagtatanong kung ano ba yung pinakamalakas na so abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog kung ano yung batawag dito, yung tungkol nga doon sa sa pinakamalakas. So hindi ko sana iba-vlog pero pwede na to. Malakas naman to kung makikita nyo in person. Kaya kailangan kung gusto nyo gayahin nyo yung process na ginawa natin.
Pero kung may time kayo na syempre may pagkakataon lang talaga na gayahin, gayahin nyo. Ayan. So, ito yung preamp module, Bluetooth module. Ayan, ganun din. Yun lang. Okay, so yun lang at big shoutout nga pala sa mga nanonood sa ating, lalo na yung nag-comment doon sa YouTube channel, doon sa Facebook page ng Armod Tech na doon sa follower na nag-comment. Maraming salamat sa iyo. At yung next vlog natin ay yung pakita lang natin yung next vlog natin, kasi meron kasi tayong gagawin. Ito yung ginawa nating amp-rack. Ito yung ating 31 band equalizer. Tapos yung tapos na, kung hindi ko na i-vlog yung tungkol nga dun sa in-upload natin sa YouTube na kung paano daw itimpla yung mic, na kung saan sinasabi nila nagpi-feedback, ay eto na po yun, yung 31 pad na equalizer. Ayan po yun. Kasi nung na-vlog ko po nung last vlog ko na yon, ay ang gamit ko lang kasi na equalizer ay 10 band graphic resistor, graphic equalizer lang. Siya yung pero sa akin siya yung nagpapatanggal ng feedback sa mixer, kasi hindi natin mapipilit na mawala yung feedback, kasi nga nasa kulob tayo. Pero depende naman yun kung ano ba talaga, kung bakit nga pa nagpi-feedback ang isang mic. Tapos meron pa kasi akong nabili na merong wireless na mic. So sa next vlog na lang natin i-vlog yon, kasi may mga i-discuss tayo sa vlog kaya hindi natin kaagad-agad na may vlog kaagad. Okay, so yun lang at maraming salamat sa lahat. At big shoutout nga pala kay Boss Giovanni B na ngayon lang din siya nag-upload ng video niya, kasi busy siya sa mga gawain. At talagang napakagaling na technician po yan. So suportahan nyo na lang po, i-subscribe nyo po yung YouTube channel niya, at ipakita lang natin yung suporta sa kanya kay Boss Giovanni B. Yan. So napakahalaga po yun, napaka-importante po yung yung kanya YouTube channel. Tulungan natin si Giovanni B para meron tayong may shoutout na ibang mga tech vloggers natin dyan. So yun lang at maraming salamat sa inyo lahat, at sana ay may natutunan kayo sa ating video na sabihin natin walang kwentang video na to. Pero doon sa mga pumupuna wala akong pakialam sa inyo. Pero doon sa mga pumupuri ay maraming salamat sa inyo, at suportahan nyo na lang ang aming YouTube channel at Facebook page. Meron din yan, hindi lang YouTube yan, sa Facebook meron din. Yun lang at maraming salamat po.